Inumpisa itong impeachment nito, supposedly, to get to the bottom of things. But after 15 days, you're nowhere near the bottom. Ang layo-layo niyo pa. Hanggang ngayon, palutang-lutang pa rin sa ilang ang ebidensya ng prosecution. Hindi pa rin tayo makarating doon sa gusto nila na puntahan. Iniinsulto niya ng pasimple si Atty. Ferrer. At dito, pumasok na yung mga manifestation ng depensa ukol dito sa mga name-calling. After 15 days ng impeachment hearing and 375 million na ginastos dito sa impeachment, ang naging highlight ng araw na ito, yung mga social media posts ng mga abogado at yung maiinit na exchanges ng mga palitan o yung pagtawag, mga name-calling ng prosecution dito sa defense. Ito si Atty. Michael Ferrario, pag-usapan natin yan. At gaya ng ating inaasahan, gaya ng mga unang 14 na araw, very uneventful din ang proceedings na ito because yung mga tinestify po kanina ay mga bagay na natestifiyan na rin ni Atty. Wamil na galing din sa COA. Walang nabago sa pattern, yung diskusyon sa kanina, ganun at ganun pa rin. Ang pinaka-summary ng nangyari dito, despite of all the findings na sinasabi ng COA sa kanilang mga notice of disallowance, yung mga audit observation memorandum sila, fact of the matter is, hindi pa pinal yung kanilang desisyon dito sa COA at meron pa ring judicial recourse. Meron pang ibang mga paraan para maribisa pa yung magiging findings na ito ng COA. Ang tanong dyan ng marami ngayon, kung hindi pa pala ito pinal, bakit nandito na tayo sa impeachment? At anong pinag-uusapan natin dito? If COA has not yet determined with finality na may pananagutan dito si VP Sara. Wala pa pong ebidensyang sinasabi na diretso magtuturo na ginastos nga o nakinabang nga si Sara Duterte doon sa kanyang mga sinasabing confidential funds. Ang sinasabi lang ng COA, well, kulang-kulang, hindi sila satisfied doon sa mga dokumentong isinumiti ng Office of the Vice President and ng Secretary para patunayan yung kanilang paggasta noong confidential funds. But that doesn't necessarily mean that they are not satisfied that the other party o yung respondent ay nagsisinungaling dun sa kanilang mga submission. So wala pang connection as of today doon sa krimen na kanilang itinuturo dito sa confidential funds na kanilang hinahanap. At matapos ang mahabang mga debate, mga name-calling, parang walang gustong maintindihan o matandaan yung mga mamamayan at ala na yatang gustong manood kasi kanina po nung hapon na lalo nung pinapanood ko yung impeachment, tinignan ko yung viewership niya. Sa matter of fact, ito screenshot of it. Mga 6,000 ang nanonood. Biro mo mula umaga hanggang hapon, nakarating tayo sa ganito. Mayroong 6,000 taong nanonood out of 110 million Filipino people. Of that 110 million, alam niyo bang 85% ng mga Pilipino ay cellphone holders. May-ari tayo ng cellphone. So, napakalayo natin. Ibig sabihin, yung may mga may cellphone, hindi nanonood ng impeachment proceedings na ito. And kagaya na sinabi ko kahapon, the more the people are being disinterested, or they're no longer interested dito sa impeachment proceedings na ito, the more it turns against the prosecution. Hindi po ito pumapabor sa prosecution na walang nanunood dito sa proseso na ito. Bakit pa manunod ng mga taong bayan? Anong pakialam na nila dito? Ay nakalubog sila sa baha sa kasalukuyan. Naghahanap kayo nga naman ng 125 million, 500 million na confidential fund. Tapos ang taong bayan ay inilubog naman ninyo sa baha. At ang pinag-uusapan ng lahat, nasaan pa rin ang flood control projects, nasaan yung mga dapat managot dito. At bakit tayo dililigaw dito sa mga proseso na ito ng impeachment. Hindi ito booking yung totoong usapan tungkol dito sa flood control. Yung basura na kumakalat ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa po tapos sila sa pangungulekta ng basura. Naririto na ang interes ng taong bayan.
At for the prosecution, I think it is a matter of strategy, to make it more entertaining na lang para maging kaaya-aya. At doon nga sa dulo ng impeachment nito, yung mga manifestation nila Attorney Sison regarding sa mga Facebook post, yun ang mga naging usapan at sabi nito sa Chis Escudero na siya maglalabas ng pahayag sa Lunes ukol dito. At kapag po yung prosecution o yung mga abogado ay sila na yung nagiging storya ng impeachment, then you know that the impeachment is in trouble. Kasi hindi sila dapat ang storya dito. The storya should be VP Sara. Pero mukhang pati yung mga abogado ng prosecution ay gustong maging bahagi na ng storya. Ito ba ay strategy nila or talagang wala lang talaga silang magawa or gusto lang talaga nila ng clout na rin, ng social media clout, kaya they are doing this. At sana hindi po tayo dumating sa ganyang sitwasyon na ang impeachment nito ay para magiging showbiz na ang nag-aaway na ay yung mga abogado na at hindi na pinag-uusapan dito yung totoong mga ebidensya. Because inumpisan tong impeachment nito supposedly to get to the bottom of things. But after 15 days, you're nowhere near the bottom. Ang layo-layo niyo pa. Hanggang ngayon, palutang-lutang pa rin sa ilang ang ebidensya ng prosecution. Hindi pa rin tayo makarating doon sa gusto nila na puntahan. And I think, although I would say na just to be honest about it, si Attorney Ferrer, yung kanyang inexperience showed in this exchange. Pero at least she held her own against Attorney Kapunan. Attorney Kapunan showed her yung kanyang experience, 48 years of litigation versus 15 years kay Attorney Ferrer. Si Attorney Ferrer was a little fidgety, medyo ninenervyos siya, medyo excited, high-pitch yung boses siya, mabilis siya masyado magsalita, and you could see her fidgeting with her ballpen, paulit-ulit, tapping it on the table or yung podium nung witness stand. And Attorney Kapuna naman is very calm and composed kasi alam niya she got Attorney Ferrer where she wanted her to be, and she became the exact opposite of Attorney Ferrer. She was calm, she was composed, and yet insulting. Iniinsulto niya ng pasimple si Attorney Ferrer, at dito pumasok na yung mga manifestation ng depensa ukol dito sa mga name calling, which I think really has no place. But I've been a young lawyer also once, nakaharap ko din na may mga veterano ng mga abogado. Minsan talaga may mga veterano ng mga abogado, hindi nila maiwasan na wanted to play teacher dun sa mga young lawyers. Pero bahagi yun ng trabaho na ito. You just have to be more relaxed and more composed pagdating sa mga ganitong mga sitwasyon. But in general, I think the hearing ended the way it began. Still with nothing. Yung pa rin, paulit-ulit tayo sa diskusyon, ang pare-pareho mga ebidensya, pero ang bottom line, iyon din lang. Hindi pa pinalang desisyon na ito ng COA. Lahat ng mga sinasabi nila na ito, dahil hindi pa ito final, hindi pa rin po ito po pwedeng sabihin na meron na ng krimen na ginawa ang Vice Presidente. Pero, wala tayong magawa, pagtsatsagaan pa rin natin, panuorin ito hanggang sa susunod na linggo. Patuloy tayong makikilahok, patuloy tayong magmamasid, patuloy tayong mag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ng taong. Pag-usapan natin ang pinakamatinding tapatan na yumanig sa Senado. Isang klasikal na tapatan ng bata versus matanda sa larangan ng batas. Ang pambatang depensa na si Attorney Christine Ferrer na may 15 taong karanasan laban sa pambatang ng prosecution na si Attorney Lorna Kapunan na may 48 taon na sa industriya. Sino nga ba ang mas matalino? Sino ang mas may alam sa batas? Kung nakapanood kayo kanina, napatunayan na ang talino sa loob ng korte ay hindi nasusukat sa puti ng buhok o sa haba ng taon mo bilang abogado. Nasusukat ito sa talas ng iyong argumento, sa tibay ng iyong mga resibo at sa dunong mo na huwag mapahiya sa harap ng bansa. Kanina mga kababayan, nakatikim ang tinaguriang
veteran ng prosecution ng matitinding suplak at taray mula sa batang abogado ng depensa. Hinalat, hinubaran, at tuluyang ibinaon ng depensa ang mga palpak na estratehiya ng prosecution panel mula sa simula hanggang matapos ang trial. Isa-isahin natin ang sunod-sunod na suplak na naging dahilan kung bakit tuluyang lumubog ang prosecution ngayong hapon, mga kababayan. Sinagsimula ang hapon ng formal na buksan ni Senator Judge Erwin Tulfo ang sesyon, mga kababayan, sa pamamagitan ng isang panalangin at opisyal na idineklara ang quorum na may 18 na senador na nakaupo bilang mga hukom. At agad na isinalang sa witness stand ang testigo ng prosecution na si COA State Auditor Silen May Del Campo. At dito pa lang, mga kababayan, tiniyak na ng depensa sa pamamagitan ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na ligtas at nakatago sa isang nakalak na kabinet ang chain of custody ng lahat ng original na audit documents ng OVP at DepEd upang maging manipulation o tagas. Dito na nagsimula ang lagim ng hapon para sa panig ng nang-aakusa, mga kababayan. Inumpisahan ng Defense Counsel Attorney Kristen Ferrer ang kanyang cross-examination. Pinaga agad ni Ferrer ang testigo kung may nakasulat ba talagang salitang corruption, misuse, o misappropriation, mga kababayan, sa inisyong notice of disallowance ng COA laban sa pondo ng OVP. Ang sagot ng auditor, isang malaking wala po. Technical na irregularity lang ang issue ng COA, mga kababayan. Pero pilit itong pinapalabas ng prosecution na pagnanakaw. At eto ang pinakamalaking pagsabog, mga kababayan. Inamin ng testigo na ang kanyang hininging arrest o pagkakahuli bilang proof of success para ma-validate ang reward payments ng pondo ay sarili niyang interpretasyon lamang bilang auditor. Wala sa Joint Circular of 2015 ang ganyang klaseng panuntunan. Mga kababayan, sa batas administrative, an auditor cannot legislate or invent new rules. Kapag nag-imbento ka ng pamantayan na wala sa batas para lang i-disallow ang pondo, naging arbitraryo at labag sa due process ang ginawa mo. Kaya naman, si Presiding Officer Chis Escudero mismo ang pumagitna at sumita sa testigo dahil sa kawalan ng legal na basihan, mga kababayan. Kasunod nito, nabisto sa cross-examination ni Atty. Ferrer na tuluyan palang nilaktawan ng COA ang pag-issue ng notice of suspension sa OVP, mga kababayan. At dumiretso agad sa mas mabigat na notice of disallowance. Mga kababayan, ang notice of suspension ay karapatan ng isang ahensya ng gobyerno upang bigyan sila ng pagkakataon na magsumite ng kulang na papel o magpaliwanag bago sila tuluyang sentensyahan ng disallowance. Ang paglaktaw dito, mga kababayan, ay malinaw na pag-deprive ng due process of law. So ang tanong dito, bakit nagmamadali ang COA? Halatang may political pressure para madaliin ang Office of the Vice President. Diba? At dahil unti-unti nang gumuho ang testimonya na testigo nila, uminit ang ulo ni Atty. Lorna Kapunan at paulit-ulit na humirit ng objections, mga kababayan. Kaya, dito na bumanat si Atty. Ferrer ng matinding taray. At sinupalpal ang viral na tanong na, sabi niya, conclusions of facts ba yan? Dahil hindi na patapos ang trial, mga kababayan, nagbabato na agad ng sariling conclusion si Kapunan habang nagsasalita ang depensa. Diba? At ito pa, mga kababayan, sadyang mahina lang ba ang komprehensyon ng prosecution sa batas? Noong sabihin ni Kapunan na bawal ang misleading at sumagot si Atty. Kristen Ferrer ng they are allowed, diba? Viral lang sa social media. Ang tinutukoy ni Ferrer na allowed ay ang kanyang malawak na karapatan sa ilalim ng Rule 132, Section 6 ng Rules of Court na magtanong ng kanyang sariling estratehiya nang hindi dinidiktahan ng prosecution, mga kababayan. Kaya talaga mga anti-Duterte. Mga kababayan, sa ilalim ng batas, ang cross-examination ay sadyang malawak. Diba? Tinatawag na cross-examination elastic limit. Pwedeng gumamit ng leading questions, tanong na nagdidikta ng sagot para pigaing maigi ang testigo. Natakot ang prosecution dahil hubad na ang testigo nila. Kaya gumawa sila ng ingay sa social media para palabasing lumabag ang depensa. Sinita rin ni Senator Chis Escudero si Atty. Kapunan din, mga kababayan, dahil nahuli itong tinuturuan o pilit na ginaguide ang testigo kung paano sumagot sa gitna ng cross-examination. Coaching inside the courtroom? Bawal yan. Basic legal ethics yan. Hindi pa nakakasagot ang witness, mga kababayan, sinasalo na agad ni Kapunan. Takot yarn? Sumunod naman ay ipinakita ni Atty. Ferrer ang Protective Intelligence Operations Report ng Vice Presidential Security Group para patunayang lehitimo ang mga operational movements ni VP Sara, mga kababayan. At noong sabihin ni Ferrer na baka matagalan sila dahil marami ito, sumabat si Kapunan na marami silang oras. So, sinupalpal sa kanya ni Ferrer ang sarkastiko. Sabi niya, gusto mo, attorney? Wag na, baka magutom pa tayo.
Pero ito ang pinaka nakakahiyang parte ng kwento ng hapon na to, mga kababayan. Nang sabihan ni Chis Escudero si Atty. Kapunan na itanong na ang kanyang huling tanong bago mag-adjourn, biglang nagblanko ang utak nito at nagtanong sa korte, mga kababayan. Sabi niya, I forgot. Can you repeat my question? What did I say? Wala pa akong question. Grabe. Pati sarili niyang tanong, mga kababayan, hindi na mahanap sa sobrang haba at init ng trial. At eto pa, binaliktad din ni Escudero si Kapunan sa maling terminolohiya nang igigit ng prosecution na may daandang pribadong security guard si VP Sara Duterte. So diretsong sagot ni Cheese Escudero kay Kapunan, mga kababayan, na walang security guards ang Vice Presidente, kundi VPSG or Vice President Security Group na opisyal na militar at pulis sa ilalim ng Presidential Security Command. So, isang veteranong abogado, hindi alam ang kabahan ng pribadong gwardya sa lehitimong puwersa ng Estado? At bago matapos ang buong trial, mga kababayan, dinala ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison ang laban sa resibo ng social media. Formal niyang ipinakita sa Senado ang nakakahiyang ginagawa ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan na nagpost sa Facebook habang gumugulong ang mismong hearing at pilit na inakusahan ang depensa ng misleading questions. So, galaw-galaw na desperado dahil talo sa argumento sa loob ng korte? Aminin! Soplak uli ang prosecution dahil agad silang binara ni Chis Escudero nang humihingi sila ng floor time para magpaliwanag si Ligutan, mga kababayan. Sabi ni Chis Escudero, sa Lunes na kayo magpaliwanag dahil binabantay ng clerk of court ang mga account ninyo. At we have it all on tape. We have been monitoring everything. Hala kayo. May posibleng paglabag ng Rule 18 ng impeachment rules ukol sa tamang decorum ang prosecution. Patay kayo. Charets. Mga kababayan, natapos ang trial kanina nang hampasin ni Senator Chis Escudero ang gavel at itinakda ang pagpapatuloy sa susunod na Lunes kung saan isasalang naman ang mga susunod na mga pinasupinang witnesses na sina Marvic Pareja, Gina Acosta at Edward Fajarda, mga kababayan. So, mga kababayan, habang tinatapos ko ang buong kwento ng Day 15, I want you to reflect in Proverbs chapter 21 verse 30 na nagsasabing, walang karunungan, walang unawa, at walang payo na makapananaig laban sa Panginoon. So, kahit anong gawa ninyong kwento, kahit anong laktaw ninyo sa tamang proseso ng audit, at kahit anong dumi ng laro ninyo sa social media upang magmanipula ng publiko, kung ang katotohanan at ang hustisya ang totoong kalasag ng depensa, hindi mananaig ang inyong mga pulpul na agenda. Sa huli, mga kabayan, ang katotohanan ang lilitaw at ang mga nagmamarunong ang patuloy na mapapahiya sa buong bansa. Kita-kita tayo sa Lunes para sa susunod na yugto ng trial. Hanggang sa muli.